Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga manunood. Ako si Teacher Monet N. Gisihan, isang Teacher 1 at School Reading Coordinator ng Kawayan Integrated School, Kawayan Malungon, Sarangani Province, South Malungon District. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isa sa mga approach na ginagamit naming mga guro sa aming paaralan upang madaling maturuan ang aming mga bata sa pagtuturo, lalong-lalo na sa pagbabasa at pagsusulat. Kaya ngayon, simulan na natin ang pagtalakay tungkol sa basic teaching, beginning reading, Marungko approach. So at the end of the session, we will be able to understand the importance of Marungko approach in teaching beginning reading. And so these objectives is to discuss to you the concept of Marungko approach, analyze the classroom learning activities in Marungko approach in reading, use and apply the Marungko approach in everyday teaching, and make instructional materials in Marungko approach. That is very important for the pupils to really understand directly in reading. Okay, Marungko approach in teaching beginning reading. Ano nga ba itong Marungko approach? So ang Marungko approach ay ipinakilala ni Nurayhan Ali, asawa ng Malaysian minister, sa 2 guro ng Marungko, Bulacan. So kaya ito tinawag na Marungko approach. Ito ay galing sa isang lugar doon sa Bulacan kung saan nagtuturo ang 2 guro. So sa approach na ito, unang natututunan ng bata ang mga tunog ng bawat titik ng alpabetong Filipino o ang tinatawag nating mastery of sounds of letters sa Ingles. Ginagamitan ito ng phonosyllabic technique o pagbusisi sa tunog ng bawat titik upang mapagsama ito at makabuo ng tinatawag nating pantig tunog. Dito sa Marungko approach, sisiguraduhin ang tunog muna ng titik ang unang maituro ng guro at hindi ang ngalan ng letra. So sa paggamit ng approach na ito, mas madaling maintindihan ng bata ang bawat letra at mas maaga siyang matututong bumasa, lalo na sa mga pananalitang ginagamit natin sa bahay o yung tinatawag na mother tongue. So kagaya sa amin doon sa Kawayan Integrated School, Sinibuanong Bisaya yung mother tongue, so yun ang ginagamit namin sa pagtuturo ng Marungko approach. Kaya ito na ngayon ang pagtuturo ng pagbasa gamit ang Marungko approach. Ang Marungko approach ay gumagamit ng 28 titik ng makabagong alpabetong Filipino na itinuturo sa ganitong pagkakasunod-sunod. So hindi A, B, C, D up to Z, kundi nauuna dito ang letrang M, sinusundan ng letrang S, A, I, O, B, E, U, T, K, L, Y, N, G, NG or nang, P, R, D, H, W, C, F, J, N, Q, V, X at Z. So ngayon, itatanong ba ninyo kung bakit nauuna yung letrang M? So base sa pinag-aralan, nauna yung M dahil yan ang pinakaunang narinig ng bata kahit na siya pa ay nasa sinapupunan ng kanyang ina. So gaya ng pagtawag ng mama, mama. So kaya dito sa Marungko approach, nauna yung letrang M. So ngayon naman ay pupunta tayo sa mga antas ng pagbasa gamit ang Marungko approach. So dito na tayo sa unang antas ng pagbasa. So, una, pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay
na nagsisimula sa tunog na pinag-aralan. So gaya ng sinabi kanina, una talagang pinag-aralan ang tunog bago ang letra. So dito, ipapakilala muna ang mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aralan. Sunod, pagpapakilalang tunog. Kasunod dito ay pagpapakita ng hugis ng tunog. Tapos naman ay pagpapakilala ng titik, pagsulat ng hugis sa hangin, sa sahig, sa palad, at pagsulat ng hugis sa titik sa papel. Okay, balikan muna natin yung pagsulat ng hugis sa hangin, sa sahig, sa palad, etc. So, kailangan ngayon, dahil pandemic at nagtuturo tayo sa mga bata, so kailangan ang social distancing. So, kailangan na hindi sila o may social distancing na mangyayari. So, kung maaari sa hangin lang, sa sahig, sa kanilang palad o sa upuan, okay, hindi pwede sa ibang parte ng mga katawan ng kanilang mga kasama. Okay, pagsulat ng hugis sa titik sa papel at pagsusulat ng simula ng tunog. So yan ang unang antas ng pagbasa gamit ang marungko approach. So meron ako ditong halimbawang reading material kung saan ito ay sumusunod sa tinatawag nating unang antas ng pagbasa. So, gaya nito. So, ipinakita ko dito yung halimbawa ng larawan ng mata. Okay, kasunod naman dito, ang larawan ng manok, larawan ng mangga, larawan ng manika, larawan ng martilyo, larawan ng mani, at larawan ng mais. So, itong mga larawan na ito ang nagsasabi dyan sa pinakauna. Pagpapakilala ng mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa tunog na pinag-aralan. Okay, so mamaya, papakita ko sa inyo ang halimbawa ng ibig sabihin na ng pagtuturo sa mga bata gamit ang unang antas ng pagbasa. Yan siya. So, dito naman, yan. Dito na makikita yung hugis. Pagpapakita ng hugis ng tunog. At ang pagpapakilala ng titik. At yung karagdagang aktibidad ay ang pagsulat ng hugis sa hangin, sa sahig, sa palad, at sa iba pa. Okay. So, dahil ang gamit namin sa aming paaralan ay sinugbuan ng Bisaya o Binisaya, so ipapakita ko sa inyo ngayon ang halimbawa ng pagtuturo sa bata o sa unang hakbang pa sa pagbasa gamit ang unang antas ng pagbasa sa marungko approach. Okay? Sige, simulan natin. So, dahil mother tongue, magbibinisaya ako ngayon. So, mga bata, ngayong araw ay atin namang tatalakayin ang mga letra. So, ngayon, may isang letra tayong pag-aaralan. Okay, so halina tayo ay makinig. Okay? So, karon tan-awon nato ang mga hulagway nga anaa diri sa akong atubangan. Okay, unsa man kini? Tama, kini siya mata. Okay. Kini siya, unsa man kini? Tama, kini siya manok. Very good. Okay, o kini, unsa man kini? Mangga. Tama, kini siya usa ka mangga. O kini siya mga bata? Okay, very good. Kini siya usa ka manika. Kini, unsa man kini? Kay tama, usa kini ka martilyo.
Kini nga hulagway, unsa man kini? Mani, tama. Usa kini ka, mani. O kini siya, unsa man kini? Mais. Very good. Usa kini ka, mais. So kini tanan nga naa sa mga hulagway ato lamang makita sa atong palibot. Very good. Okay. Karon, samtang atong usbon sa pagtan-aw ang mga hulagway nga anaa diri sa tubangan, atua karong obserbaran kung unsa ang pinakauna nga tingog nga atong madungog samtang atong isulti ang pangalan niini. Sige daw. Okay, una usa si teacher ha. Okay, kini siya usa ka mata. Mata. Usbo nato unsa kini? Mata. Mata. Karon, samtang atuang gisulti ang pangalan nga anaa sa hulagway, unsa man ang inyuhang nadungog sa pinakauna? Unsa ang nasa pinakauna nga tingog nga inyong nadungog? Tama. Ang tingog nga, very good. Sige daw, adto data sa ato ikaduha nga hulagway. Kay unsa gini nga hulagway? Manok. Tama. Manok. Karon, paminawan ninyo si teacher, samtang iyang gisulti ang pangalan sa hulagway niini. Manok. 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 Sige daw, suon ka mo kanako. Manok. Manok. Unsa ang pinakauna nga tingog nga inyong nadungog? Okay, very good. So, ang tingog nga, anhin na pod kita sa ikatulong nga hulagway. Kini siya usa ka mangga. 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 Unsa ang pinakaunang tingog nga inyo nadungog? Tama. Mangga. Okay, dirita sa sunod nga hulagway, mao kini ang manika. Manika. Nagsugod siya sa tingog nga manika. Okay, very good. So karon, ang mga hulagway base sa atong naobserbaran, nagsugod siya sa tingog nga very good. Nagsugod siya sa tingog nga atong usbon nagsugod sa tingog nga ug karon ato anang nahibaluan nga ang mga hulagway nagsugod sa tingog nga karon ipakita nako kaninyo ang porma sa tingog nga atong nahibal-an karon. Ug mao kini ang porma sa tingog nga atong nahibal-an ganina. Ang tingog nga very good. So mao kini ang hulagway niini. Mao kini ang iyang porma. Mao kini ang dako nga porma ug mao kini ang gamay nga porma. Ug karon para mahibaluan nato kung paunsa ni siya isulat, tudluan ko kamo. So kini siya nga atong isulat karon, mao kini ang letrang M. Usbo nato unsa kini nga letra? Mao kini ang letrang M. Very good. Kini ang dako nga letrang M ug kini ang gamay nga letrang M. Tama, mga bata. Very good. Okay. So, para dali lang nato mahisulat ang ato ang letra, magamit kita og linya o mga baglis. Adunay tulo ka baglis sama sa pisara. Adunay blue, pula ug blue. So, ingon ani karon ang pagsulat sa dako nga letrang M. Gikan sa ibabaw, ato kining isulat paingon sa ubos sa tulid kaayo.
Pagkahuman, mobalik kita sa ibabaw, ug ato kining isulat, na pod patahirig. Paingon na pod diri sa blue. Ug mobalik na pod kita sa ibabaw, ug ato kining isulat na pod patahirig, paingon na pod sa blue, ug balik na pod ta sa ibabaw, ug ato ang isulat patulid, pabalik paingon na sa ubos sa blue. So ingon ana ang pagsulat sa dako nga letrang M. Usbo nato, paubos, balik sa ibabaw, patahirig, adto paubos, balik sa ibabaw, patahirig, padung sa ubos, ug balik na pod sa ibabaw, tulid, paingon sa ubos, ug nahuman nato ang dako nga letrang M. O karon nasabtan na ba mga bata? Kay karon na pod, moadto na pod kita sa gamay nga letrang M. Okay. So diri sa gamay nga letrang M, kung makita nato, aduna na po'y baglis, blue, pula, o blue. Karon, diri sa gamay nga letrang M, magsugod kita pagsulat og gamay nga tulid, gikan sa pula, paingon sa blue. Atong sugdan, tulid gikan sa pula, straight paingon sa blue sa ubos. Gikan sa ubos sa blue, maghimo kita kurba, pasaka, paingon sa pula, pababa, ug balik na pod kurba, paingon sa ubos. Usbo nato, tulid pa ubos, kurba pa ibabaw, ug isa ka kurba na pod hangtod maabot sa ubos sa blue. Ug mao ka na ang pagsulat sa gamay nga letrang M. So karon nahibaluan na nato nga ang atuang tingog nga nahibaluan ganina mao ang letrang M. Usbo nato, mao kini ang dako nga letrang M ug mao kini ang gamay nga letrang M. Okay, karon mag-practice kita gamit ang atong tudlo ug ato kining isulat sa hangin. Karon, kuyogi ko ninyo sa pagsulat sa dako nga letrang M gamit ang tudlo sa hangin. Linya paubos, balik sa taas, patahirig, paingon sa ubos, balik sa taas, patahirig, paingon sa ubos, ug balik sa taas, tulid, paingon sa ubos. Mao kato ang dako nga letrang M. Usbo nato, pababa, balik sa taas, patahirig, balik sa taas, patahirig, paubos, ug balik sa taas, tulid, paubos. Ug mao kato ang dako nga letrang M. Anhi kita sa gamay nga letrang M. Tulid nga gamay, paubos, kurba isa, o kurba pa nga isa. Mao kato ang gamay nga letrang M. So aduna pa kita'y nahibalan karon mga bata? Okay, very good. So karon, para dili gud ninyo malimtan ang ato ang nahibalan, aduna ako'y kanta nga itudlo kaninyo. Okay. So ingon ani siya ang pagtono. Kaya, paminaw sa mo kay teacher, kaya ngunani ang pagtuno. Ang ato ang tuno, sama sa pagkanta sa, this is the way I brush my teeth, brush my teeth, brush my teeth. This is the way I brush my teeth so early in the morning. So, sama ra pod sa ato ang pagkanta ni ining atong nahibaluan karon, ingon ani siya. Ang tingog sa letrang M kay Ang tingog sa letrang M kay letrang M. Yan. So mas maayo manggod mga bata kung ato king ikanta para dali ra nato nga masulod sa atuang utok. So unta, dili nyo hikalimtan ang atuang na balaan karon mahitungod sa tingog nga nga mao ang letrang M. Usbo nato unsa ang tingog niini? Isa pa? Ang tingog sa letrang M. Okay, so sa mga nanunood, so yun po ang pagkasunod-sunod ng unang antas ng pagbasa gamit ang tinatawag natin na marungko approach.
Okay. So ngayon naman ay pupunta tayo sa mga aktibidad na pwede nating ibigay sa mga bata. So ito ang mga halimbawa ng aktibidad na gagamitin o ibibigay natin sa ating mga bata sa unang antas ng pagbasa gamit ang Marungko approach. So halimbawa dito, kulayan ang mga larawan na nagsisimula sa tunog na So tandaan natin mga guro, pag sinasabing tunog, tunog talaga ang ating sasabihin. Baka yung iba magkakamali, sasabihin, kulayan ang mga larawan na nagsisimula sa tunog na M. So mali po yan. Pag sinasabing tunog, dapat Pag sinasabing letra, dapat M. Naintindihan natin, mga guro? Okay, so ito yung mga halimbawa. So kulayan ang mga larawan na nagsisimula sa tunog na So dyan, so nalaman na ng mga bata kanina kung ano yung tunog na So titingnan nila dyan sa larawan kung ano ang kukulayan nila. So isa pang aktibidad ay ito. So ito yung pinaka-importante. Gaya ng sinabi ko kanina, yung sa Marungko approach, hindi lang talaga pagbabasa yung itinuturo, pero pati na din ang pagsusulat. Okay, so ito, isulat ng wasto ang maliit at malaking titik M. Ulitin natin, isulat ng wasto ang maliit at malaking titik M. Yan. So dapat din nating malaman, mga guro, ang husto o wastong pagsulat ng malaking titik M at maliit na titik M. So dito ngayon, sa larawang nakikita ninyo, so ito ay gawa ng mga gurong nagsanay noong unang taon. So kung titingnan natin, ang pagkakasulat ng malaking titik M ay tama o mali? Tama, yan ay mali. So, maling-mali dahil yung nasa gitna dapat ay dapat ay napunta yan siya sa kulay, or kung gagamitin natin ang tatlong linya, dapat hindi yan siya nasa gitna. Dapat yan na ay nasa kulay blue sa ibaba. So mali ang pagkasulat ng malaking titik M. So yan dapat ang ating tingnan. So hindi lamang sa pagbabasa, kundi din sa wastong pagsulat ng bawat letra. Yan. So dito naman, pagkatapos nating ituro sa mga bata yung tinatawag nating unang antas ng pagbasa, yun ay ang letrang M, pupunta naman tayo sa pangalawang letra. At ito naman ang tinatawag nating titik S. Kung sa Bisaya pa, letra nga S. So yun siya. Kung ano ang ginawa natin kanina sa unang antas ng pagbasa, sa pagtuturo sa letrang M, yun din ang gagawin natin sa pagturo sa letrang S o sa titik S. So ito naman ang mga halimbawang aktibidad. Kulayan ang mga larawang nagsisimula sa tunog na S. Ulitin natin. Kulayan ang mga larawang nagsisimula sa tunog na S. Yan siya. Ibang aktibidad naman, isulat ng wasto ang maliit at malaking titik S. So yan. At pangatlong aktibidad, ikahon ang mga larawang nagsisimula sa tunog na S. Pero hindi lamang yan ang mga aktibidad na dapat nating ibigay sa kanila. Pwede din tayong magbigay ng mga aktual na bagay kung saan malalaman nila na yung bagay na pala yun ay nagsisimula sa ganung letra at sa ganung tunog. So yun, so bilang guro, so hindi tayo hihinto sa isang aktibidad lang, kundi magbibigay pa tayo ng iba pang aktibidad hanggang sa maituro talaga natin at maintindihan ito ng ating mga bata. Okay, so ito naman, so yan ang halimbawang aktibidad, gamit ang titik S. Kaya ito naman, pagkatapos na ng titik S,
ay pupunta naman tayo sa tinatawag nating titik A o ang tunog na A. Okay. Ngayon, kung ano ang ginawa natin sa unang antas ng pagbasa sa titik M, yun din ang gagawin natin sa titik A na may tunog na A. Okay. Ngayon, kung nakikita natin, naituro na natin ang tatlong titik. Ang titik M, ang titik S, at ang titik A. Pero, halimbawa nakita natin o naobserbara natin sa ating mga bata na hindi pa talaga siya nasanay o nahasa sa tatlong titik na yan, ay huwag muna tayong pumunta sa ikalawang antas ng pagbasa. So, dapat talaga ay atin munang kabisaduin yung ating bata kung natutunan ba niya o wala ang mga titik na iyon. Dahil sa ikalawang antas ng pagbasa, ito na ang mangyayari. Pagsasamahin na ang mga tunog na pinag-aralan nila upang makalikha ng isang makabuluhang salita. So, hindi gaya sa ibang approach, dito sa marungko approach, tatlong titik pa lang na napag-aralan ng mga bata ay maaari na silang makabasa ng mga salita. So, dapat lang dito ay pagsasamahin natin ang mga tunog upang makalikha ng isang makabuluhang salita. So, halimbawa, ang tunog na s, a, s, a. Okay. Halimbawa, dito sa salitang ama. So, hindi natin agad ituturo na ito, ang pagbasa dito ay ama. So, hindi ganyan. So, dapat ituro natin ang tunog. At atin itong pagsasamahin hanggang sa mabuo ang salita at mabasa na ng mga bata ang salita. Halimbawa, a, 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 ama, ama, ama. Yun. A, ama, ama. So, ganun. So, ganun ang pagtuturo dito sa ikalawang antas ng pagbasa. So, dito naman sa isang salita, mama, mama, ma, ma, ma. Ulitin natin, mama, mama. So, ganun. So, huwag nating madaliin ang bata. So, turuan natin ito, hindi biglaan, kundi dapat dahan-dahan hanggang sa maituro natin yung wastong pagbasa. Okay. So, halimbawa naman dito ay asa, sama, sasama, masama, aasa. So, kung nakikita ninyo, base sa mga ibinigay na salita, yan lamang ay nasa letrang M, S at saka letrang A. So, binubuo ang mga salitang yan ng tatlo lamang na mga letra. So, yun. Diyan pa lang, alam na ng bata kung paano sila matutong bumasa ng mga salita. So, yan ang ikalawang antas ng pagbasa. Okay, dito naman tayo sa ikatlong antas ng pagbasa. So, ito na. Pinaka-importante din ito, pagpapakilala ng mga pantulong na kataga. So, ano ba yung mga pantulong na kataga at bakit kailangan ipakilala ang mga pantulong na katagang ito? Okay, so ito ngayon ang mga katagang ang, mga, si, ay, ng, ka. So, yun ang mga tinatawag nating ikatlong antas ng pagbasa. So, yun ang tanong kanina, bakit kailangang ipakilala ang mga pantulong na kataga? So, narito ang ikaapat na antas ng pagbasa. So, dito sa ikaapat na antas ng pagbasa, pag nahasa na doon sa ikatlong antas, sa pantulong ng mga kataga, ay maaari nang makabuo ng mga parirala at pangungusap.
So maaari nang makabasa ang mga bata ng parirala at pangungusap. So halimbawa, dito, sama-sama ang mga mama. Sasama ang mama kay ama. Aasa ang mama sa ama. So, pwede rin wag nating biglain o bigay lang muna natin yung ang mama. Sama-sama kay ama. Aasa ang. So, pwede pa rin ganun. Parirala lang muna. So, bago yung pangungusap. So, nasa sa atin na talaga. Wag lang nating biglain yung mga bata. So, isa pa, pagbasa ng mga salita, parirala, at pangungusap. Yan. So, yun na sa ika-4 na antas ng pagbasa. So, kung balikan natin, 3 titik pa lang ang ating naituro sa mga bata. Yun, nakakapagbasa na sila ng salita, parirala, at pangungusap. At dito naman sa ika-5 antas ng pagbasa, so dito, dahil ito ay importante yung reading comprehension. So dapat bata pa lang tinuturuan na natin kung paano ang pagsagot sa mga tanong tulad ng sino, ano, saan-saan, at kanino. Okay, dito rin maaari silang magbasa ng maikling kwento at magsagot ng mga tanong tungkol sa binasang kwento. Okay, so ito ang halimbawa ng aktibidad na gagamitin natin. So basahin ang mga pangungusap at sagutin ang mga sumusunod na tanong. So yun na. So ito ang mga pangungusap. Sila ay sasama sa masa. Si Sam ay sasama. Si Ama ay sasama. Si Mama ay sasama. Okay, so kung titingnan natin, mayroon talagang larawan. So bakit may larawan? Para madali ring maintindihan ng mga bata kung ano ang ibig na isinasaad ng kwento. So ito ngayon ang nasa ibaba, mayroong katanungan. So sino-sino ang sasama? Saan sila sasama? So yun, nandoon na ang tinatawag nating reading comprehension. Okay, ito naman. Kulayan ang larawan. So, gamit dito. So, letrang M pa rin, S at A. So, sasama si Sam sa ama. Sasama si Mama sa ama. Si Sam, Mama at Ama ay sasama sa masa. So, at meron na namang katanungan sa ibaba. So, ganyan ang tinatawag nating ika-5 antas ng pagbasa gamit ang marungko approach. Okay, so sana meron kayong natutunan sa araw na ito tungkol sa isa sa mga paraan upang madali nating maturuan ang mga bata sa pagbabasa at hindi lang sa pagbabasa, kundi rin sa wastong pagsusulat. Ako si Teacher Monet Ingisihan at ako'y mag-iiwan sa inyo ng aming sikreto kung bakit patuloy at pinapanatili pa rin namin ang tinatawag naming zero non-readers sa aming paaralan. Kung may 4Ps, kung may IPs, kami ay merong 8Ps. Ano itong 8Ps? Sekreto tungo sa matagumpay na pagbabasa. Unang P, pagbibigay halaga sa pagbabasa. Pangalawang P, pagmamahal. Pangatlo, pagkakaroon ng pasensya. Siyempre, dapat may marami kang pasensya. Pang-4, pagkakaroon ng disiplina. Pang-5, pagsisikap. Pang-6, pagtutulungan. Pang-7, patuloy na pagsusubaybay. At pang-8, pananalig sa Diyos. So yun ang 8 P's na sekreto namin para merong tinatawag na pagtatagumpay. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat po.